Kumusta na mga katomo? Sashibure ako gumawa ng vlog. Siguro mga halos almost 3 months dito sa Japanese Amis Vlog. Pero doon sa isang private ko, gumagawa ako ng kahit konti lang ano. Ang nangyari kasi ay hindi inaasahan. August yun, nung summer. Yung anak ko kasi kumuha ng lisensya ng motorbike at sabi niya gusto niya yung sumakay. So yun, nagdadrive sila ng mga kaibigan niya, nakakuha na siya ng lisensya, yun. Tapos, nag-iisa siyang mag-drive that time na yun, mabuti wala siyang kasama. Ay pumunta siya ng Yama, pumunta ng bundok. Tapos, mahilig kasi siyang pumunta mag-isa mag-drive lang. Meron siyang nakasalubong na deer, yung usaba. Parang yung animals na, alam mo naman sa bundok, marami mga lumalabas na kung ano-ano mga animals kapag nagda-drive ka. So, hindi niya inaasahan na merong lumundag na usa doon sa may harapan niya. Ayun ang nangyari ay naikabig niya yung kanyang bike sa guardrail. Tapos, yun, ang nangyari ay nagkaroon siya ng injury dito sa balikat, nabali yung balikat ng anak ko. Tapos, yung layer ng kanyang 2 layer dito sa daliri niya ay nadurog, pati yung buto niya, buto ng daliri niya. So, ang sabi ng doktor sa amin that time na yun ay, ano daw, nadurog na, so wala na daw pag-asa. So, that time talaga naging emotional ako, no? Ayoko na sanang i-share ito sa inyo, kaya lang, gusto kong maging aware kayo doon sa nangyari doon sa anak ko. Kasi, alam nyo naman na dito sa Japan talaga napakahirap kapag naka-aksidente ka, tapos na-aksidente ka at naka-aksidente ka. So, dalawa yun, no? Mabuti na lang at talagang salamat sa Panginoon dahil wala siyang nakasalubong na tao doon. O wala siyang nabangga na sasakyan. So, kumbaga, sarili lang niya yung naibangga niya doon sa ang guardrail ba yun? Yung sa may tagiliran ng kalsada na merong cover doon. So, yun, mabuti na lang talaga. Salamat sa Panginoon dahil talagang wala siyang na aksidenteng tao. Yun lang, nabangga niya yung signboard na sa kalsada. Di ba may nakikita ka doon mga signboard na nakalagay dun sa kalsada? Yun, nabangga niya yun. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, no, na dapat talaga ay kapag dumalabas tayo, nagde-drive tayo, talagang dapat talaga nakakaprotekta tayo, no? Kasi yung anak ko nung time niya, wala siyang glove na ginawa sa sarili niya. Wala siyang suot na talagang protect gear yun sa jacket. Pero meron siyang helmet, siyempre helmet, no. Salamat na lang yung helmet talagang naging protected doon sa mukha niya. At yun nga, pagkadating niya sa operating room, gusto ko sanang pagalitan, ano, dahil gusto ko talagang sinasabi ko na sa iyo ganyan, dahil alam naman mga nanay, di ba? Masyado tayong emotional noong time na yun. Kaya lang pinigilan ko yung sarili ko. Sabi ko, sige, hindi mo na ako magagalit, no? At talagang napakabait talaga ni Lord. Sabi nung isang doktor doon na sabi niya na mapuputol yung daliri ng anak ko. Baka daw meron pang possibility na gawan daw ng paraan. So, ang sinukay kami, ipinakilala kami sa ibang bioin, sa ibang hospital, para tingnan yung daliri ng anak ko meron pang pag-asa. So, salamat sa Panginoon at okay naman at meron ng doktor na tumingin sa daliri niya na pwede daw idugsong. Lalagyan ng artificial na buto, tapos parang kumuha dito ng laman dito sa may niya, sa may ode, sa may braso niya, tapos parang inilagay dito. Hindi naman totally talagang as in yung nabuo, kaya lang meron talagang ukab-ukab dito. Kasi kinuhanan din siya ng laman dito sa daliri para ilagay dito. Yun. Talagang magagaling talaga mga doktor dito. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo, no, na mag-ingat po tayo dahil unang-una, no, dapat alam natin kung ano yung naka-coverage dun sa hoken na kinuha nila. Kasi marami palang ibig sabihin yung mga hoken-hoken na yan. Dati hindi ko kasi alam. So, medyo nag-research ako doon sa mga hoken. Meron pala yung bets doon sa mono na damage mo. At meron din pala doon kung naka-coverage ba yung taong nabangga mo. Siyempre kasama yun doon sa hoken. At betso rin pala yung sa sarili mo lang.
So, talagang dapat alam natin kung ano yung mga pangalan ng mga company na insurance na kinuha mo at ano yung mga nalalaman doon. Ang hirap kasi dito sa Japan kasi alam mo yung Semmong Yogo kasi yung mga kutuban nila dito kaya ang hirap intindihin ano. Pero kapag, kumuha na kayo ng license dapat talaga alam mo. Tsaka alam mo kung ano yung naka-coverage doon. Kasi ang hirap kasi akala mo hanggang anong limit yung babayaran ng huhukin. Kasi iba iba rin pala yung may limit yung babayaran. Merong ano yun, mosegen, ibig sabihin walang limit. May limit lang na hanggang anong kengaku, anong presyo lang yung pwedeng bayaran ng hukin, ganun. Kaya yun ang mai-share ko sa inyo ngayon ano, na sa mga nagda-drive dito sa Japan, naku, yung mga baguhan pa lang na hindi sanay mag-drive, mga kuruma man yan or motorbike man yan, eh, talagang mag-ingat tayo. Kahit mag-ingat lang tayo pero nandun talaga yung disgrasya 'no. Pero hangga't maaari na kaya niyo naman mag-commute na lang kayo, 'di ba? Yun lang masasabi ko at paki-share na lang 'tong video na 'to para sa mga ma-aware dun sa mga, aksidente dito sa Japan na hindi basta-basta talaga dapat na yung parang kahit ang galing-galing mo ng mag-drive akala mo okey na, pero hindi talaga ganun ano, kahit sanay ka na. Kaya yung mga ano, yung mga kukuha pa lang dito ng lisensya, ingat po tayo 'no. At, pa-share na rin po kung ano yung mga naging naranasan niyo dito sa Japan na naaksidente kayo, ano yung naging issue, ano yung naging dahilan, ano yung naging kaiketsu niyo doon sa, Hokkien-gaisha kasi minsan may mga Hokkien-gaisha talaga na hindi maganda yung mga ano yung treatment nila sa'yo 'no, merong mga gano'n 'no, kaya iba-iba talaga yung experience. Pa-share na experience niyo dito sa Japan ano. Salamat sa panonood nga pala at see you on my next vlog. Bye.